Hello po sa ating mga 1IT11, 1IT12, and 1IT13 students. Ito po ang ating magiging supplemental lesson para sa ating midterm major activity 2 which will be provided this week, mainly this Thursday and this Saturday. So, magbibigay po tayo ng sample program. Tapos, ito pong sample program na ito ang magiging basis ng inyong major activity 2. So basically what we're going to do here is create a program that will ask for the user to input two integers. Tapos both integers are going to be checked if they are both odd numbers, both even numbers. Yung first number po ay odd, second number ay even. Second number ay first number ay even, second number ay odd, tapos if ever negative numbers ang ilalagay nyo. Okay? So, kahawig po nito yung ating ibibigay sa inyong major activity 2. Babaguhin ko lang ng konting-konti. So, please don't forget yung ating pagsa-scanf, yun pong double quote ay naandun lang sa %D. Tapos yung ampersand natin, wag pong kakalimutan din kasi yung karamihan sa inyo ay hanggang ngayon po, hindi pa rin po siya magawa. So, hopefully, itong concern na ito ay inyong makorek kasi time is running out doon po sa mga since lumabas na ang inyong prelim grade, yung iba kasi ang gusto matataas ang grade, wala namang magawa. Wala po tayong magagawa dyan. So, ang tatandaan po dito, we will be using the logical operator and since ang atin pong i-output or ang ating kailangan sa condition ay both numbers should have a corresponding value for them to for them to activate the for them to activate yung odd or even number natin. So, for AR, kukunin natin yung for first number, i-modulo nyo sa 2, tapos yung BR naman po ay ating i-modulo rin, yung B ay i-modulo rin natin sa 2. Tapos pag nakuha na natin yan, ito po yung gagawin natin para makuha yung first condition na both numbers are even. Ayan. Tapos tuloy lang natin po. So may typo lang tayo, saglit lang. Tapos ito naman po yung third choice natin. Yung unang unang number ay even. Tapos yung second number ay first number ay odd, tapos second number ay even. Ayan. Tapos after nyan yung ating fourth choice. First number is even, tapos second number is odd.
Tapos yung last natin, last output, bale ito po yung part na pag ang in-input ninyo ay hindi po classified as odd or even number, which is negative numbers. So pag niran natin yan, you will see here yung ating output. Ayan, sorry, may error lang tayong isa. So pag in-input natin ay dalawang even numbers, so 10 and 8, output nyo ay even. So pag niran naman natin na both odd numbers, kunwari 7, 9, both are odd. Kapag in-input nating number ay first number ay odd, second number ay even. Tapos last one natin ay first number is even, second number is odd. Tapos kapag ang in-input natin ay values that are less than 0, kunwari negative 3, tsaka negative 1, ayan, wrong values tayo. So, linawin ko po, hindi po ito yung mismong ibibigay ko sa inyong major activity 2. Pero, kahawig na kahawig po siya niyan. Okay, may changes lang tayong konting-konti. So, ayan po yung ating code. So, make sure po at least maaral ito kasi kahawig na kahawig nito yung ibibigay kong major activity 2 sa ating prelims. So, hopefully po, bago kayo matapos sa video, mag-like and subscribe po kayo sa aking channel. At lahat po ng ating mga ipapagawa ay dito ko rin ipopost. Thank you!